ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin din pong binabati ng magandang umaga. Kalakip ang pagpapala at pagbabasbas ng Panginoon sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating FB Live. Lalo na po yung mga may sakit, yung mga overseas Filipino workers natin na araw-araw ay sumusubaybay sa atin. At yung mga sumusubaybay araw-araw sa atin sa pagitan ng ating radio station ng Archdiocese of Lipa, ang Radio Totoo. Espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng mga kaluluwa na naghihirap sa purgatorio, ang lahat ng mga nanghihina ang pananampalataya dahil sa kanilang pinagdadaan ng mga pagsubok, at ang lahat na biktima ng injustice, lahat na biktima ng kawalang katarungan, lalo na po yung na mga matay dahil sa extrajudicial killings. Kasama po ng mga nagpamisa at nagpa-intensyon ngayong umagang ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Sa kaitaasan, Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila ang iyong kabulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ng makapangyarihan sa Lahat.
Panginoong Jesucristo na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mga kasabi. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kay San Pedro Calunsod na makipagtanggulian sa kamatayan para sundin ang loob mo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, gawin mong mapagtiisan namin ang lahat ng kahirapan, alang-alang sa pag-ibig sa iyo, at buong sagisag na marating namin ikaw, na siyang tanging buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pinasasalamatan kita, Panginoon ko at Hari. Pinupuri kita, aking Diyos at tagapagligtas. Pinupuri kita sapagkat ipinagtanggol mo ako at inalalayan. Iniligtas sa kamatayan, sa bitag ng dilang makamandag, at sa mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Sinaklolohan mo ako alang-alang sa iyong habag at banal na pangalan, at iniligtas sa mga ngipin ng mga nag-aabang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga naghahangad, kumitil ng aking buhay, at sa maraming kagipitang aking kinasuungan. Iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid, sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaningas. Hinango mo ako sa kalaliman ng bangin ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marumi at sinungaling na nagpaparatang sa akin sa harap ng hari. Ang buhay ko'y nabingit sa kamatayan, ang kaluluwa ko'y nasa labi na ng Siyol. Naliligin ako ng mga kaaway, at wala mang
tumulong sa akin. Naghanap ako ng saklolo, ngunit ako'y nabigo. At naalaala ko, Panginoon, ang iyong pagkahabag at ang iyong mga gawa mula pa sa pasimula. Tinutulungan mo ako, ang mga matyagang umaasa sa iyo, at iniligtas mo sila sa mga kuko ng kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit. Maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na ng niyong agos, na anod sa karagatay, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod na nga aming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay nawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupay, langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Talagang nagtitindig
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Ngayon po ay dakilang kapistahan o paggunita sa pagiging martir ni San Pedro Calunsod. Isang kabataan, isang Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa kanyang pananampalataya. Siya po ay naging martir ayon sa kwento, hindi dito sa ating bansa, kundi sa Guam. Personally po ay napuntahan ko ang lugar kung saan di umano siya ay nagbuwis ng buhay kasama ng Spanish missionary priest bilang isang katikista. Kung ating bibigyan ng pagtimbang ang kanyang naging buhay sa pamantayan ng mundo, ang kanyang ginawa ay pagsasayang ng buhay. Kung ating titingnan sa pamantayan ng mundo, ang kanyang naging pagbubuwis ng buhay na kung tuwagin ay martyr of the faith, ito'y walang kwenta at walang kabuluhan. Siguro sinasabi ng iba, ng kanyang mga kamag-anak, ng mga nakakakilala sa kanya, sayang naman ang batang ito. Kung mas pinag-igipan niya ang kanyang pag-aaral, baka siya isang naging tanyag na abogado o kilalang doktor o kung ano paman ang sa pamantayan ng mundo ay napakahalaga. Pero para sa Diyos at sa isang tunay na tagasunod, yun ang pinakadakilang pwedeng gawin ng isang tao, ang mag-alay ng buhay para sa pananampalataya. At dito nagkakaroon ng kahulugan ang sinasabi ng mabuting balitang, dapat sumusunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Ganyan ang halimbawang ipinakita ni San Pablo at ng mga martir at ng mga apostol at ng iba pang mga banal na tao na sinundan ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kamatayan sa krus, nag-alay ng buhay bilang tunay na tagasunod. Kaya nga ang kapistahan ni San Pedro Calunsod ay pag-uusisa at pagtatanong din ng ating buhay, nasaan ang ating pagpapahalaga ngayon? Nasaan o saan nakatuon? At ano ang laman ng ating isip, ng ating puso bilang binyagan na nangakong susundan ang ating Panginoong Hesus hanggang sa kamatayan sa krus. Ang buhay ni San Pedro Calunsod ay pagpapaalaala sa atin na dapat ang pagpapahalaga natin ay hindi ang pinahahalagahan ng mundong ito. Dapat ang minamasaya natin at ginugusto natin
ay hindi ang buhay na iniaalok ng mundong ito. Ang buhay na walang kabuluhan para sa Panginoon. Ang buhay na hindi nagbibigay ng tunay na buhay kung pananampalataya at pagsunod sa Diyos ang ating pag-uusapan. Kaya nga, sa araw na ito ng pagkamartir ni San Pedro Calungsod, pinababalikan ang ating pagpapahalaga. Pinatitingnan at pinauusisa ang ating mga isip at puso. Nasaan ang ating pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ba natin ay nakabatay sa pamantayan ng mundong ito? Bakit ang simbahan ay palaging nangangaral na maging matuwid at tama ang pamumuhay? Bakit ang simbahan ay tumututol sa pagkitil ng buhay? Bakit ang simbahan ay tumututol sa pagpaslang sa mga taong inosente? Bakit ayaw niyang payagan na ang mahihirap ay inaapi? Sapagkat nandun ang pagpapahalaga ng Panginoon na dapat nating sinusundan bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano. At ang pagpapahalagang ito ay hindi nakabatay lamang sa ating personal ethics o yung tinatawag na individual na paninindigan. Ito ay nakabatay dapat sa ating pananampalataya. At doon tayo inaakay ng pag-aalay ng buhay ni San Pedro Calungsod. Doon tayo dinadala ng mabuting balita. Kung tunay tayong sumusunod sa ating Panginoong Hesus, ang una nating gagawin ay titingnan ang ating pagpapahalaga. Uisisain, ano ba ang maligaya para sa akin? Ano ba ang ginugusto ko? Kung ang ginugusto natin sa ngayon ay hindi align sa gusto ng Panginoon at naka-align sa ginugusto at pamantayan ng mundo, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon para sundan at gustuhin ang nais ng Panginoon. Kaya ito'y nangangailangan ng tinatawag na hindi lang intellectual, kundi spiritual and moral conversion upang masundan ang ating Panginoong Hesus. Hindi sapat na tayo ay masaya sa buhay. Hindi sapat na nabibili natin ang ating gusto at wala tayong pasaanin sa buhay. Mag-alala tayo pagkaganyan ng ating buhay. Kasi baka ang buhay natin ay hindi ang buhay na nagbibigay ng tunay na buhay, ang buhay ng Diyos. At baka ang sinusundan natin ay hindi ang pamantayan ng ating Panginoong Hesus. Baka ang sinusundan natin ay pamantayan ng mundo. Kaya nga ito po ay, ngayong araw na ito, ay pagbubukas mata at pagpapaalaala sa atin. Sino ang ating sinusundan? Si San Pedro Calungsod, si San Pablo at mga katulad nila ay mga salamin at mga halimbawa ng tunay na sumunod sa ating Panginoong Hesus, na nagpahalaga sa pamantayan ng Panginoon. Kaya ang kanilang buhay ngayon ay nagbibigay buhay para sa ating mga binyagan na nagnanaisundan din ng ating Panginoong Hesus. Tatandaan natin ang sinabi ng mabuting balita. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.
mga salita ng ating Panginoong Hesus na tumatama sa ating isip at puso upang usisain ang ating pagpapahalaga. Saan nakatuon ang laman ng ating puso at isip? Kung hindi pa sa Panginoong Diyos, kung hindi pa ang pagsunod sa Kanya, meron pa tayong panahon. At ngayon nga, ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang tularan si San Pedro Calunsod na sinundan ang ating Panginoong Hesus hanggang sa krus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talikdan natin ang kaaliwang ibinibigay ng mundong ito upang makamta natin ang buhay na ganap na siyang nakalaan para sa mga sumusunod at tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni San Pedro Calunsod hanggang dumanak ang dugo niya sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ni San Pedro Calunsod ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagkalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sa mainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, imanatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Hatid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y dagalakan. Kung sino ako
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Pedro Calunsod. Kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagmamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulensya Pinelaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na guli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga hamalat yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre, at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio.
Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at ang inyong may mga sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigil sa mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ikalima, sa darating na October 25, ikaapat ng hapon, sa pangunguna ng Commission on Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang harana sa Panginoon, ang Christmas concert. Tampok sa gawain ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Kaugnay po nito, pansamantalang wala muna tayong anticipated Mass sa October 25 ng ikalima ng hapon sa pagbibigay daan sa nasabing harana sa Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo ng una ngayon, at magbasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang mahalan mo kami, awit-awit ng Ave Maria, sana si Jesus, Diyos kami kailangan mo. Iyanin mo kami sa langit, na mga
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa pagdarasal ng panalangin sa umaga. Nakatayo po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpanti sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Awit tayo pong lahat. Magkalak sambayanan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-dati lugmok dulot ng kasalanan. Panginoon ay naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasan dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Magsiupo na po tayo. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino nga ang aahon? Sino papayagang pumasok sa templo? Sino tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon ay pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalan sala. Kayo na sino mang lumalapit sa Diyos, sila lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Ito, siya ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino ba talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ang ahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal sa matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay ay masadlak. Muling hinahango, niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya. At doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mga asal ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid ay dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilat. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon nalikha ang langit. Ang araw ang buwat talat maririkit. Sa isang dako tubig ay kinipon. At sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot tuwin na walang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos at mamamalagit walang pagkatapos ay mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod, magmula sa langit Kanyang minamasdan, ang lahat ng tao sa Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang naliligit lingit sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay, di na kailangan, upang sa digmaay, kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Lamang ang pag-asa ay sa iyo na sasalig.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat takilain ng pusong tapat ang Panginoon. Tayo ay Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa na nito. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako nakakatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Tayo po ay tumayo. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa aming ama si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo ang ating punong pari. Purihin natin siya ng may galak. Hari makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag. Pag-alabi ng aming mga puso na patuloy na pag-alay sa iyo ng papuri. Tulungan kami makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pampansandambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan,
para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pampansantampana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit sumasalangit ka, sambahin sambahin ang ang mo. alap. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dinggin mo ang aming pang-umagang panalangin. Igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga panimdim ng aming puso. Pinanumbalik mo kami sa buhay ng iyong makalangit na pagmamahal. Ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Santo Padre Pio, o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon.